Isang Zamboanga City sa mga inulan sa Mindanao sa gitna ng binabantayang low pressure area. Nagkaroon pa ng landslide doon kung saan 5 ang naiulat na nasawi. Balita hatid ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Nalubog sa baha ang mga sasakyang ito at iba pang gamit sa isang bahay sa Barangay Baliwasan, Zamboanga City, bunsod ng malakas na pag-ulan. Ang ibang mga residente, inilikas ng mga otoridad gamit ang rescue boat. Mataas din ang baha sa Barangay San Jose Gusu. Ang ibang residente, inaakyat ang mga pader para lang makapunta sa kanilang bahay. Nagmistulang dagat na rin itong kalsada kaya ang mga motorista hirap sa pagdaan. Dahil din sa malakas na hangin at malaking alon, sumadsad ang ilang fishing vessel sa baybayin ng Barangay Kawit. Hindi rin nakabiyahe papuntang Tawi-Tawi itong malaking bangka na sumadsad din sa baybayin ng Artelin Boulevard. Ang mga karga nito, isinalba na lang ng mga tripulante. Wala namang napaulat na nasaktan. Sa tala ng CSWDO at ZZDRRMO, umabot sa mahigit 4,400 na pamilya mula sa 32 na mga barangay ng lungsod ang apektado ng pagbaha. Nagsagawa rin ng search, rescue and retrieval operations ang otoridad nang magkaroon ng landslide kung saan 2 bahay sa Barangay Pamukutan ang natabunan. Ang isang bahay sa Sitio Papaya natabunan ng lupa at inanod ng baha. Maswerteng nagaligtas si Carmelita Moret kasama ang kanyang anak na babae. Ngunit namatay ang kanyang asawa at ang kanyang anak na lalaki. Nakita na lang ang labi ng bata sa ilog sa Sitio Anuling habang ang katawan ng kanyang asawa napunta sa isang ilog sa Barangay San Ramon. Pwede mo ayuda ko na bibenta sa mga kakit na korason na ayuda ka naman. Pwede punin na lugar ka di may marito pati anak. Samantala nakuha na rin ang bangkay ng mag-ina sa Sitio Anuling na kabilang din sa natabunan ng landslide. Ayon sa ZZDRRMO, 5 ang patay na naitala sa lungsod. Pinaplano nila ang pag-relocate sa mga naninirahan sa nasabing lugar na kinokonsiderang landslide-prone area. Kasi kami esfuerzo, we will have to address this together with the Sangguniang Paluso. Si pwede pakita si ordinansa para relocate ganito no, itya na otro community, akil mga community. Sa Maramag, Bukidnon naman, naanod sa ilog ang mag-inang si Evelyn Candido, 48 anyos, at Rochelle Candido, 17 anyos, na mga residente ng New Tubigon, San Roque. Galing umano sa sakahan ang mag-ina nang mangyari ang aksidente. Yung mother, kasama yung kanyang 17 years old na anak na dalaga, di-cross. Yung bata, yung 8 years old, naiwan kasi ayaw sumama daw. So, unfortunately, while in the middle of that river, Marabag River, bumuhos yung malakas na tubig. Nitong linggo, nakita ang bangkay ni Evelyn sa Sitio Lamayong, Kayaga, Kabakan, Cotabato habang ang mga labi ni Rochelle patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Kita rin ang pagragasa ng tubig sa ilog sa Barangay Ninoy Aquino sa Kalilangan, Bukidnon dahil sa nangyaring malakas na ulan. Lubog din sa baha ang ilang bahay sa lugar. Ang mga alagang aso, pumatong na lang sa mesa at mga silya para di maanod. Tabangan lang mi, mahatagan lang mi ginagmay nga ayuda diri kay kabalo ko nga dili lang mangingon gid nga kalisod mi amo mga silingan pud kabalo mi nga lagi sila pa mga panginahanglan may na lang matabangan sa sila bisag may nga assistance. Sa tala ng OCD-10, umabot mula sa mahigit 2,000 na pamilya ang naapektuhan sa pagbaha o 9,000 na mga individual mula Bukidnon at Lanao del Norte. Patuloy ang pamamahagi ng tulong at evaluation ng otoridad sa pinsalang dulot ng pagbaha. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.